pakinggan, di umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted. If that is in the form of a motion, go ahead. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. And you knew already when you issued the certification that he was the President of the Philippines, whom you observed and supported for many years, who wants the Chief Justice to be impeached. Answer yes or no. An incumbent public official, you should have been much more careful not to implicate other people or to raise the wrong suspicions in the mind of the neutral viewer or reader. You did not do so. You just asked for a printout, and the moment it got into your possession, you just sent it out. You're questioning my authority. I walk out of this meeting. I remind you, for those of you who have been talking to your character assassins, I've been awarded as a judicial judge for excellence in trial work, not only by the TOYM of the JCs, the TOWNS of the Lions, but many other NGOs. You are engaging, gentlemen, in a public discourse on the merits of your case. You're not supposed to say that at all. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, ang gago naman. Totoo po yun, sapagkat nasasaktan na yung tainga ko. But the fact, Your Honor, please, that this is the first time that I experience in my 40 years of practice na ang isang judge ay nagle-lecture sa mga abogado, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ng tainga ko Ang kuwang ko lamang po ay dapat po lamang na kahit ang mga senador, mga judges at kami mga hamak lamang prosecutor dito, ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Ang kung nagdedemand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga Mr. abogadong President, ito. kung ayaw pa pakinggan, di umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted. If that is in the form of a motion, go ahead. May motion Kailangan po natin ng quorum. Oh, so you want us to stop? Without quorum, ma'am, we cannot proceed. Whether you uphold me or not, we'll have to take a voting. Those in favor of the position of the chair, will you please raise your right hands. Madam Chair, may I move to suspend before we vote? You're questioning my authority. I walk out of this meeting. You're adjourned. Go home. As the chair of the committee, I order the meeting to be adjourned. Who are you? Kausapin mo yung taong yan. Bakit nagkaganyan? Nag-meeting kami This is a solemn activity of the third branch of the Republic. Be careful with your behavior. Not because of our personalities here, but because we represent the institution that holds up one of the three pillars of our government. Palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we are elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Kung hatulan nating may sala yan, ibig lang dahil crooked siya, ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Bakit hindi natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa
SALN. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, nalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-ari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Ba't bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN? Bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please. Ang daming loopholes ng SALN na yan. Ba't hindi kayo umimik noon? Ba't ngayon bigla na lang kayong so exercised about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the SALN will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagalit tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil yung iba sa atin, dinagamit yung mismong loopholes na yon. Hindi lang sila ma-impeach. Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinondena nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we are elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala yan, di, ibig lang dahil crooked siya, ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo, sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon. Magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Ba't hindi natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, nalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-ari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult
to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN? Bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please. Ang daming loopholes ng SALN na yan. Ba't hindi kayo umimik noon? Ba't ngayon bigla na lang kayong so exercised about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the SALN will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagalit tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil yung iba sa atin, dinagamit yung mismong loopholes na yon. Hindi lang sila ma-impeach.